Tinalakay ang pagsasaayos ng alokasyon ng buwis sa local government units ng pag-core license gaming operations. Gayon din ang sistema ng taxation para sa Philippine racing industry sa pagpupulong ng Committee on Games and Amusement sa Kamara, si Faith Santiago para sa detalye. Faith. Wala namang mababawasan ng tax. Malilipat lang yun sa LGU, which is also a government, no? Local government, mababawasan ng national government. Pero ang pera nandun pa rin na itutulong sa ating mga kababayan. Iyan ang iginiit ni Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated o PhilReca Party List Representative Presley De Jesus sa naging panayam hinggil sa House Bills 141 at 3237 na isinulong sa pagdinig ng Committee on Games and Amusements kanina. Layon nitong ayusin ang natatanggap na pondo ng mga LGU kung saan isinasagawa ang gaming operations na lisensyado ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Lumalabas kasi na hindi nakapagbibigay ang mga casino at gaming operation sa lokal na gobyerno kung saan ito nakatayo. Ani ng mambabatas, nararapat lang ito lalo na't ang LGU ang tumutulong sa oras ng problema. Samantala, nagkaroon din ng briefing ang The Philippine Racing Commission o PhilRacom hinggil sa mga mandato, programa at serbisyo maging sa kanilang mga plano para sa fiscal year 2026. Kasi ito part ng kultura natin to eh. Horse race has been there since time immemorial, no? Kaya gusto ko silang bago. Ang kagandahan dito, nakikita ko, once na binabaan natin yung rate nila sa tax, hindi yun kabawasan sa tax ng gobyerno. Bakit? Kasi tataas ang sales nila. It will run into 100 billions. So tataas ang tax ng gobyerno, which favors the government, which favors the horse owners, ganun din yung mga bettors natin. So it's a win-win situation once na bago ang batas na ito. Inaasahan namang maghahain si Representative De Jesus ng panukalang batas hinggil sa pagpapaigting ng horse racing sa susunod na linggo. At para naman sa House Bills 141 at 3237, i-refile na lang daw ito para maipasa na sa Senado matapos nitong pumasa na sa Kamara noong mga nakaraang Kongreso. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.